Ganda ng mga mensahe ng ating inawit. Sa presensya mo, Diyos. Sa piling mong hirang. Nako? Yun po ang pinaka-the best. Kikita po natin yung mga kaganapan po ngayon. Nako? Nararapat lang po yun na maganap. No? Kung dikit po tayo sa bahagi ng katotohanan ng salita ng Diyos, kinakailangan maganap po yung mga yan. Sa Matthew chapter 24, verse 33, 32, 33, ganyan po. Yung pagsasanga, pagkakaroon ng supling ng national tree ng Israel, yung igos. Na po? Ito na po yung mga bahagi ng pagbabago ng panahon sa kasalukuyan. Na po? Kaya kung makita po natin, hindi lang tayo ang apektado. Na po? Hindi lang tayo nagbabaha dito. Pati ibang bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas ang naglilindol. Marami po. Paikot na. Na po? Ang problema, abutin ka. Paano kung yung buhay mo hanggang doon na lang? Natanong na natin sa ating sarili. Sa piling mo hirang. Ano man ang maganap? Diyos. Kakatiyak ako. Na po? Now, ang topic po natin, ang Diyos, ang ating kalakasan at kanlungan. Ang kanlungan at kalakasan. Andiyan po yung ating mga teksto. Pwede natin makita, teksto. Mga awit, ano po? 46, 1 hanggang 3. Basahin muna natin. Ang Diyos ang ating lakas, kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Sir, 6, nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos, lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin, Amang Banal. Maraming pong salamat, Diyos. Sa patuloy, Panginoon, na pribilehiyo na pinagkakalob mo po sa amin, sa gitna ng maraming kasalantaan, sa gitna ng marami pong nangangawalang buhay, sa gitna ng mga kahirapan, o anumang mga kabalisahan, patuloy, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Ikaw po ang aming kanlungan. Salamat sa umaga pong ito, sa iyong mga salita. Patuloy pong pagpalain mo po sa aming mga puso. Biyayaan at palakasin, Diyos, ang bahagi, Panginoon, ng aming spiritual. Pinataas namin ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. Naalala ko na mayroong isang batang may alagang inahin. Ano po? Inahing manok. Napadaan sila ng kanyang ina sa palengke. Kikita nila mga ganyan pa lang, sisiw. Tinuro na sa kanyang ina. Sabi niya, Nay, bilyan mo ako niyan. Ano? Alam niyo, kahit na hayop, pag nasanay nakasama yung tao, yung isip niya, ganun din siya. Di ba?
nagiging maamo. Naalala ko nung araw, si kapatid na Abner, nasa Nabutas pa kami. Merong sunugan ng basura. Puro kabahayan yan eh. So, may sunugan ng basura. May tinapon, yung maliliit na daga, pikit pa yung mata. Nakita niya siguro, hindi namin alam. Hindi namin alam. Nilagay niya sa posporo. Sinisiping niya yun. Hindi ko alam pa paano niya nabuhay. Sinisiping. Hanggang sa dumilat na yung mata, hanggang sa, nagulat na lang kami. Abay, pagka na malaki na siya, bigla, nandito na lang sa amin, nakaupo ka sa sopa, tapos nandito na lang sa ganito mo. No? Nasanay siya sa tao. Wala siyang nakikitang katulad niya eh. Ang isip niya, gano'n na rin siya sa tao. Yan. So, matagal sa amin yun. Siguro nalipat sa iba. Dahil parang style apartment, dugtong-dugtong, kabila. Nalipat siguro sa iba, napagkamalan. Ano po? Now, batang ito, lumaki yung kanyang inahin. Pagkatapos, dumating ngayon na nagkaroon na ng mga inakay. Ano po? Tuwang-tuwa siya nung ipakita sa kanya ng kanyang ina, yung kulungan, andun. Kaya pala hinahanap niya, hindi bumababa. No, yung kanyang inahin. Ano po? Pagkatapos, nagkaroon ng sunog sa kanilang lugar, nadamay yung kanilang bahay. Halos kalahati na sunog. Yung pugad ng kanyang manok nandun sa likod. Na po? Nung tingnan niya nung umaga, na po, nakaganon pa rin yung kanyang manok, pero matigas na, patay na sa sobrang init. Iyak siya talaga. Napamahal sa kanya kasi pag nakita siya sa umaga, andyan na yan, bumubuntot sa kanya. Na po? Now, nang kanyang iangat, nakita niya doon sa ilalim ng mga pakpak na mga ito, ang napakaraming inakay. See? Kanlungan. Ganito po yung ating Diyos. Ano po? Yung ating Panginoon Kristo. Ano po? Isipin mo, sabi ko nga, inuulit-ulit natin, Diyos Espiritu. Okay? Bagamat paniniwala sa kanya ng mga kulto, tao lang siya. Yes, niwala tayo, tao siya, nagkatawang tao. Pero nandun yung kanyang pagiging espiritu, yung kanyang pinagmulan. Isa siyang Diyos Espiritu. Kaya lang siya nagsalaman, nung hiramin niya lahat ng bagay, pati laman ng tao. Para lang dumako, na pwede mong ipako doon sa krus. Kasi ang krus, nilalagay lang yan sa mga makasalanan. See? Sa mga patay. Wala naman siguro nakakita. May meron. May mga bahay na may krus. Ano? Nilalagay yan, marami yan sa sementeryo. Palatandaan na mga lahat nandyan, patay na. Yan po. So, ipinakita. Kaya pumunta siya roon. Sabi niya, He came unto His own. Ano ba yun? Kinakanta natin. From the cross. From heaven. No? Ang sabi doon. To the cross. From cross hanggang doon sa libingan. Pagkatapos umakyat siya. Okay? Para patunayan sa iyo na karapat dapat siyang maging tagapagligtas. Okay? Bumangon siya, yung buhay na taglay niya, yun ang nasa atin ngayon. Kaya ano man ang maganap sa atin ngayon, see? Hindi ka masyadong apektado. Di ba? Yes, nasasaktan ka. Di ba? Sasaktan ka. Pero ganun lang. Mayroon kang kaaliwan, mayroon kang kapayapaan. Kasi alam mo na ang Diyos mo ay buhay. See? Yan po. Now, naalala ko nung, lagi ko nang paulit-ulit ito nung aking kabataan. Diba? Wala sa oras. Wala sa oras. Namatay yung ama ko. Diba? Ang gabi, umaawit kami. Kumakanta kami. Kristiyano lamang, Kristiyano lamang. Yun. Tatahan sa langit, magpakailanman. Yun. Tapos, isang bagay hindi ko makalimutan.
Mula ngayon, tandaan mo ha. Sobra akong palangga talaga nun. Tandaan mo ha. Sabi niya ngayon, kasi ang panganay ko nasa Aburla, nag-aaral. No? Agriculture. Wala namang high school dito nung araw eh. Mayroon dyan, pare. Ano po? Doon siya. Kaya ako ang pinakaano niya. Tapos yung bunso pa na maliit na hindi pa ano. Kaya tandaan mo ha, pag tinawag kita ngayon ha, hindi na ano ha, hindi na pangalan mo ha, sut-sut lang. Pag narinig mo sumut-sut ako, tinatawag kita niyan. Yun ang huling sinabi niya. Hindi ko alam, para bang alam na niya kung anong ano. No? Tapos yun, simula na ng ano ko, hirap. Ano po? Nung mamatay, wala na. Sabi ko, kung mayroon lang akong, ibig sabihin, maigpit na relasyon sa Panginoon doon, marami akong katanungan sa Diyos. Marami akong itatanong sa Diyos. Yung hirap na naranasan ko. See? Yung aking ina, na hindi na niya tinignan yung katayuan ko, na may bukas ka pa. Lumubog sa kanya lahat. Ayaw niya makita yung lamisa ng father ko. Ayaw niya makita yung lahat ng mga bagay na kung saan nagpapaalala sa kanya. See? Yun niya. Mali siya. Lakbay-lakbay siya kung saan. Hanggang ito, mga bandang sur, lahat-lahat na. Perto. Ako, inintrigan niya dyan sa Guadalupe. Sa isang malapit na kamag-anak, kasi pinsan buo din niya eh. May anak na, biyudo yun, pinsan buo niya. May anak na dalaga na. So, anong damdamin ko? Nabigla, pagkatapos ito, bago ko lang nakitang mga mukha, kahit nakamag-anak ko, nakasama ko bagong mukha. Nililibang ako nung anak na dalaga. Nagbabata-bataan siya para lang makuha yung damdamin ko. Maglalaro kami ng Jolens sa lupa. Katapos, diyan ko naranasan, sabi niya, maghukay tayo ng ano natin, merienda. Naghukay kami, akala mo tanim. Pag tinignan mo tanim, pag hinukay mo, masarap palang kanin, kulay puti, yung laman. Ha? Pag nilaga mo, masarap siya, kaya lang mabuhok. Yung tawag nila, araro. Ano? Araro. Sinasawsaw lang sa asukal. Yan lang. Nalilibang na ako. Paminsan-minsan, punta kami ng bandang ilog. Mangunguha kami ng gabi. Ganun lang. Lagyan ng konting daing, asin, sampalok. Serve na kami. Walang bitsin-bitsin. Wala pang bitsin ng araw. Ha? Pero ang sarap na ng lasa. Pero isang bagay lang na hindi naalis sa akin. Walang ilaw, walang kuryente, kingki lang. Dati mo nang umaga, makikita, pag ginanyan mo, kulay itim yung ilong mo. Ganun lang doon. Minsan dito pa nagkukulay. Pag nakatutok ka. Ano po? Ganun lang naging buhay. Ano po? Pero paghahating gabi, tahimik na lahat. Maaga pa yan, nagpe-pretend na ako. Hindi ako kumikibo. Kunyari, tulog na ako. Ano lang. Shipping kami. Parang kapatid ako, parang anak. Ano. Pero mamamalayan niya pagdating ng ating gabi. Magigising siya. Umiiyak ako. Bigla, nawala ng magulang. Parang wala ng pag-asa sa buhay. Hinahanap ko yung presensya ng aking ama. Wala na. Boses na lang naiiwan sa akin. Pag nabababa kami ng bayan, sabi ko, saglit muna ako sa bahay. Bahay namin, ubod ng laki. Ubod ng laki. Pero pagdating ko sa bahay, wala nang bubong. Wala nang mga dingding.
Ang ibang siyang sahig, binungkal na. Punta ako sa kwarto ng aking ama. Wala na rin yung kanyang papag na higaan. Lahat. Hindi ko alam kung sino ang mga nagsikuha. Lumuluhod ako ron. Iyak ako ng iyak. Kumakanta kami ng kanta namin. May kinakanta kami niyan. Ang nangyayari dito sa isip ko. Boses niya, naririnig ko. Sa aking isip. Sa aking alaala. Hirap. Para ako nag-iisa. Ang gitna ng mundo. Hindi ko naisip may Diyos pala eh. Hindi ko naisip na mayroon palang Diyos na nanghawakan. Mayroon palang Diyos na umaakap sa akin. Ngayon, sa dami kong aksidenteng naranasan, andito pa rin si Pastor. Kaya nga sabi ko, marami ang gustong nagmamalaki na pumupunta sa Bible school para lang mag-aral. Pagkatapos minamata nila yung mga pastor na hindi tapos, hindi nakaranas mag-Bible school. Hindi yan. Dahil ang paglilingkod, calling, pagkatawag. Kahit pumunta ka pa sa Bible school, lahat ng Bible school, pasukin mo kung hindi ka tinawag sa paglilingkod. Wala ka. Diba? Alam mo, ang isang awit dyan, hindi ko alam kung nakalagay dyan. Isang awit, napakaganda eh. Awit yan, itong kapanahunan na lang ngayon. Ang sabi dyan, you'll never walk alone. See? Meron ba kapatid? Maganda yung ano yan, maganda yung lyrics. Ang sabi dyan, when you walk through a storm, hold your head up high. See? Tasno ka. Huwag kang yuyuko. Huwag mo ipadama na parang pati balikat mo. Ha? Taas mo. And don't be afraid of the dark. See? Kasi kung nag-iisa ka lang, wala kang kasama, matatakutin ka na nga talaga. Di ba? May kasama ka. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver song of a lark. See? Meron kang kasama. Sa'yo, may awitin nga, di ba? Anong awitin nun? Why does the sun, di ba? Go on shining. Narinig ba nyo yan? Yung ating mga senior yan. Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Ganda ng boses ko, hindi ako sintonado ngayon. Di ba? It's ended when you said goodbye. Yun lang pala eh. Tinalikuran ka lang. Tinalikuran ka lang ng ano mo, jowa mo. Ha? Tapos na yung mundo. Hindi. Ang sabi niyan, mayroong silver song of a lark. Ay, yung lark. Ha? Meron tayo dito, minsan maliliit yan. Psst, 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 psst. Yung siwit. Alam niyo yung siwit? Kilala niyo yung siwit? Ha? Maliliit lang na ganyan yan. Yan lang. Yan ang siwit. Apo. See? Ang ganda. Sabi niya ganyan. Tapos wala na ba yan? Walk on through the wind
Walk on through the rain. Okay? Walk on with hope in your heart. And you'll never walk alone. See? Ang problema lang, sabi ko, napansin ko yung kanta na to noon, bakit walang pangalan ng Diyos? Wala nakalagay yung pangalan ng Diyos. See? Sa kabila na ang sabi diyan, sino ang kasama ko ngayon? Sino umaagapay sa akin diyan? Wala naman nakalagay kung sino. Wala. Okay? Pero kung mayroong hope, pananampalataya, alam mo kung sino ang nakakasama mo. No? Now, naalala ko yung tao na naglalamay, bagyo. Inabot ng bagyo yung masamang panahon. Kawawa, nag-iisa lang siya. Andiyan yung asawa niya, andito siya. Mag-isa, nagbabantay. So, tapos ang lakas ng bagyo, biglang nag-iba yung buong bahay. Alam niyo yun, nakaano yan. Nag-iba. Ano po? Kasama siya sa nilalamayan. Wala makapaglamay, bagyo. Siyempre, unahin mo yung pamilya mo, unahin mo yung bahay mo. Mag-isa lang siya. Natumba yung kanyang kabuuan bahay, pati siya. Ay ang karaniwang sinasabi natin, till death, do us part. Pagdating ng kamatayan, ano na kayo? Wala na kayo. Ay sila hindi. Till death, we will not part. See? Magkasama pa rin. Ako? Nakita niyo yung matanda ngayon na in interview, mga 90 years old na siya, lalaki. No? Pinakita sa TV yan. Tinangay lahat, pati bahay niya lahat. Ang kanyang binanggit lang na importante sa kanya. Sabi niya, pati kaldero ko. See? Pati kaldero ko kasama na inagos. Sabi niya ganyan. Walang natira. Ito lang sa katawan ko, damit ko. See? Pero po rin ang Panginoon, mga minamahal, dumating man sa atin yan, hindi pa katapusan ng mundo. Ha? Binuhay nga tayo eh. Diba? Pagdating sa'yo, hininga mo lang ang dala, paglabas mo sa sinapupunan. Ang Diyos na lahat, ang sumagot sa lahat ng bahagi ng parte ng buhay mo sa araw-araw. Diba? Mayroon po tayong kanlungan. Ano po? Kanlungan. So, bilang po mga anak ng Diyos, tayo man, lumalakad po tayo sa bagyo ng buhay. Pero maaari po natin itaas ang ating mga ulo. Dahil alam po natin na sa bawat bahagi ng ating nararanasan, mayroon po tayong Diyos na kasama. Diyan po ang ating Diyos. Ano po? Yung may takot ka lang. Pag sinabi mo lang, mag-pray ka lang, nawawala eh. Nararanasan ko yan. May pagkakataon na didestino ako mag-isa lang kahit sa isang isla. Naranasan ko yan. Pag nagbasa ako ng Bible, umiinit ang katawan ko. Pag nag-pray ako, yun na, bumabalik. Now, may Diyos na sumusubaybay sa panahon na binabagyo ang ating mga buhay. Magbibigay ng kalakasan sa panahon nating mga kahinaan. Tanggulan, kublihan, sa panahon na ako ay nabubuwal. Ito po yung aking buhay noon. Kaya kung titignan po natin, babalikan natin yung mga nasa Bible, ang Diyos po naroon sa panahon ng itinapon si Shadrach, Meshach, at Abednego
na po, doon sa nagliliyab na pugon. Na po, dahil sa hindi nila pagsamba sa isang revolto. Okay? Tinapon po sila doon. Na po? Napasigaw pa si Haring Nebuchadnezzar. Nung makita niya, sabi niya, bakit 4 na? Sabi niya ganyan. Di ba 3 lang? Sabi niya inihulog. Pagkatapos ngayon, 4 na nandyan na walang mga gapos. Sabi niya, nang tingin ko sa isa, parang anak ng Diyos. See? Yung anghel. Matatagpuan yan. Daniel chapter 3 verse 25. Meron ba tayo dyan? Yeah. Bakit 4 na nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog at ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng mga Diyos. See? Then, andun din si Daniel. Nalan si Daniel. Although mahal siya ng hari, Haring Darius, ito yung pumalit kay Nebuchadnezzar. Ito, Daniel chapter 6. Pakiano mga kapatid, nandyan ba? Ayan. Basahin nga natin. Kinabukasan, maagang nagbangon ang hari at nagmamadaling pumunta sa kulungan ng mga leon. Pagdating doon, malungkot siyang tumawag. Daniel, tapat na lingkod ng Diyos na buhay. Iniligtas ka ba niya sa mga leon? Sumagot si Daniel, mabuhay ang hari. Wala pong nangyari sa akin sapagkat ang bibig ng mga leon ay pinatikom ng mga anghel na sinugo ng aking Diyos. Ginawa po niya ito sapagkat alam niyang wala akong kasalanan ni nagawang masama laban sa inyo. See? Kaya, makita po natin yung mga bahagi ng mga panganib. Sa gitna mismo ng panganib, kumikilos ang Diyos. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Nariyan ang presensya ng Diyos sa bahagi ng ating mga buhay. Si Jonah. Tingnan natin. Jonah chapter 1. Ayan. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpadala si Yahweh ng isang malakas na bagyo. Kaya't halos mawasak ang barko. Naalala niyan? Kwento ni Jonah? Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Nineveh. Pero sa bahagi ng kanyang panlasa, spiritual na panlasa, inis siya sa mga ganun, sa mga mamamayan doon. Kaya mas gusto niyang gunawin na ng Diyos yung lugar na yon. No? Inutusan siya na pumunta ron. Pagkatapos pumunta siya, sumakay siya, pumunta siya sa Jupa. Pagdating sa Jupa, kumuha siya ng sasakyan papunta ng Tarsis. Di ba? Pahiwalay. Kaya nung nandun na siya, ayan ang nangyari. Hindi tayo makakatakas sa bahagi ng kalooban ng Diyos. Minsan, akala natin, okay naman ako eh. Pero once na tumikwas ka sa kalooban ng Diyos, babagyuhin ka talaga. Yan si Jonas. Ito natin. Now, sa verse, ano pa? Verse 17, verse 20. No, hindi na. Iba na ito. Kay Daniel yan. No? Verse 11. Jonah chapter 11. Yan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya tinanong nila si Jonas, ano ang dapat namin gawin sa iyo para tumaya pa ang dagat? Tuloy. Ihagis niyo ako sa dagat at papayapa ito. Alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Sagot niya. Okay na? Verse 17. Sa utos ni Yahweh,
nilamon si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya ay nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Pansinin ninyo, yung termino nito, ganyan din ang ating Panginoon Kristo. No? Nung mamatay ang ating Panginoon Kristo, 3 days and 3 nights, nandun din siya sinapupunan ni Abraham. Yan po. Kaya ginamit niya ito. Pero kung makita natin, babalik natin, ang kahalagahan sa buhay ng isang anak ng tao, ng Diyos, once na mayroon kang kaugnayan sa buhay nating Panginoon, ano po? Alam mo kung ano ang nasa kalooban ng Panginoon. Alam mo kung ano mga bahagi na nararapat mong igalaw, nararapat mong gawin, nararapat mong ipamuhay, nararapat mong paalabin ang iyong pananampalataya. Pero kung bahagi na namumuhay ka lang para lang sa iyong sarili, babagyuhin ka. Maaari, baka sabihin mo, di ko alam kung gaano kasakit ang dadapo sa iyo. Yan si Jonas. Binaba sa dagat, binaba pa siya hanggang sa ilalim ng dagat. See? Pero nandun pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nawawala ang presensya ng Diyos, kaya lang, huwag mo nang antayin na masaktan ka. Paano nyo? Huwag mo nang antayin na masaktan ka pag ang Diyos ang kumilos. Na po? Now, ito po yung ating Diyos na nakababatid ng lahat ng ating nararanasan, dinaramdam, lagi po siyang nariyan upang tayo'y tulungan. Apo? Alam po niyo ito, nakalimutan kong banggitin yung awitin naming mag-ama, lagi naming inaawit. Hindi ko alam kung alam niyo to. Pakitaas lang ang kamay niyo kung alam niyo. It's not an easy road. Andiyan ba yan? Then, ayan po. Tandaan po niyo yan. Ako? Sabi mo, ay, ligtas na rin ako eh. Ha? Yes. Pero, kung anong nagaganap sa sanglibutan, anong nagaganap sa hindi mananampalataya, nangyayari rin sa iyo. Natatrangkaso sila, natatrangkaso ka rin. Ganyan. Nasasaktan sila, nabibigo sila, nabibigo ka rin. May mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon para sa iyo. Okay? Ano sabi diyan? It's not an easy road. We are traveling to heaven. For many are the thorns on the way. See? Hindi madali ang maglakbay sa langit. Maraming mga tinik. Magaspang na ba ito? Nadaraanan mo? Apakan mo. Nakakarinig na ako noon ng mga nananaginip. Sabi, nanaginip, namatay na ako. Abay, pagdating ko na, liwaliwanag doon. Pero pagdating doon, nandun si San Pedro, sabi, hindi ikaw, hindi pa ito oras mo, bumalik ka muna. Nakarinig na kayo mga kwentong ganyan? Ha? Bumalik ka muna. Hindi ikaw. Okay? Pagbalik kong ganyan, naraanan ko na, sabi niyang ganyan, hirap-hirap na, ang dami na, madawag na, ang dami na kung ano mga bagay na dinadaanan ko na, hindi ko na daanan ng papunta doon. See? Tapos namamalayan niya, pagkamalay niya, pahingi akong tubig, parang pagod na pagod daw siya. Di ba? Mga kwento-kwento lang na yun. Kwento-kwento. Pero ito, totoo po ito. Hindi madali ang paglalakbay sila. It's not an easy road. It's not an easy road. We are traveling to heaven. For many are the thorns on the way. Yan. Yan ang tono niyan. Narinig na niyo yan, di ba? It's not an easy road, but the Savior is with us. Hindi ko na maalala yung mga ano eh. See? Totoo po yan, mga minamahal. Di ba nyo napapansin panahon natin ngayon? Kahit Kristiyano ka,
kagabi, kahapon, Lo, sabi sa El Nido, kumusta na kayo dyan? Grabe pala yung sa kanila nangyari. Mga punong malalaki, nagtumbahan. Bahay nila, walang natira. Grabe. Mga mananampalataya yun. Mga apo ko ron sa ano. Mananampalataya yun. Walang natira talaga. Bagsakan lahat. Marami pong kaganapan na naganap sa ating mga buhay sa kasalukuyan. Okay? Pag-uusig, kasakitan, lahat. Mga bagay na kung saan dadaanan mo sa iyong paglalakbay. Ano po? Pero isang bahaging katotohanan, mayroon kang Diyos na gumagabay sa iyo. Mayroong Diyos na nanghahawakan sa iyo. Mayroong Diyos na hindi nagpapabaya. Ang sabi ng, yea, though I walk through the shadow of the valley of death, I will fear no evil, for thou art with me. See? Thy rod and thy staff, thy comfort me. Ang sabi diyan, thou prepares a table before me in the presence of mine enemies. Pati mga kaway mo, pinakakain para hindi kasaktan. Ganon ang ating Diyos. Ano po? Kaya titingnan po natin ngayon, panahon ngayon, dalawang klase ng bagyo dumarating sa kanilang buhay. Wala talaga mga na katanduanes. 10,000 houses, wala talaga yan. Winalis talaga. Kung ikaw sa buhay mo, nandun ka, kasama ka, Panginoon, magpapasko. See? Walang kuryente, walang tubig, wala lahat, walang masisilungan, walang pagkain. Lahat-lahat. Walang anak ng Diyos diyan sa 10,000 na yan, meron. Anong gagawin? Magtatanong ka sa Diyos? Hindi. Ito yung sinasabi ng asawa ni Job. Sumpain mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. See? Anong sabi niya? Job? Magandang bagay lang ba pasisalamatan natin sa Diyos? Hindi ba maging ang mga katulad nito? See? Hubad akong lumabas at yan ang aking ina. Hubad din akong babalik sa Diyos. Grabing pananampalataya. Mga minamahal, yung karanasan po natin ngayon. Ano po? Gusto nyo walang tigil? Tapos ng lindol. Yan na naman. Yung baha lang, yung sinasabi natin natin, yan ang kanta kanina. Hindi mo na makita yung lupa. Puro na tubig eh. Paligid. Okay lang kung tubig lang. Andiyan yung lamok eh. Andiyan yung ahas. Andiyan na lahat. Tapos yung mga tao may bahay pero walang tao. Asa na sila? Nagaganap ngayon lahat ng kaguluhan. Tulakan sila, tulak dito sa pinuno, tulak din dito sa ganito, lahat-lahat. May tao bang tumawag sa Diyos? Wala. Politika pa rin. Okay? Gusto nila matanggal ito, may papalit dito, gusto nila, lahat. Yan ang panahon natin. Tapos tayong kakonti, kung ganun pa rin ang kaisipan natin. Ano man ang kaganapan sa ating mga buhay, tandaan natin, lagi tayong mayroong Diyos. Nagsasabi sa atin, huwag kang mabahala. Come. Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Okay? Bigyan ko ng kapahingahan. Peace. Number 1 yan sa buhay ng tao.
Marami tao yan ngayon, mga mayayaman, wala niyan. Yung mga nandun na naglalagay ng kanilang salin, mayroong dinadaya ang kanilang mga salin, alam na nila mangyayari yan eh. Nailalabas ang kanilang mga salin. Makikita dyan lahat ng kanilang kabuhayan. Kaya marami dyan, nilalagay na kung kani-kanino sa kanilang mga kamag-anak sa lahat ng mga para pagdating ng tingnan man, walang makita. Ganyan. Okay? Wala silang kapayapaan. Pero kung anak ka ng Diyos, mayroon kang kapayapaan. Okay? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mababag loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. The rest na kailangan ng tao. Ano po? Yun po ang pinaka-the best. Isip mo, damdamin mo. Marami dyan, hindi na nakakatulog. See? Ngayon, nakikialam na yung mga kulto. Di ba? Anong peche, mag-aaklas sila lahat. Ay mga yan, isang salita lang ng kanilang pinakamataas, sunod sila lahat. Aklas sila lahat yan. Hindi ko alam kung sinong itataas nila. Okay? Magaganap po yan. Magaganap at magaganap. Kaya mong hanapin? 1 Thessalonians chapter 5. Kaya, kapatid? Chapter 5, verse 1 and 2. Ayan na po. Tingnan niyo. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon. Mga kapatid, hindi ninyo kailangan isulat ko pa sa inyo ang anuman. Verse 2. Sapagkat kayo rin ang mga lubos na nangakakaalam. Alam na nyo yan, na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Tuloy. Pagka sinabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy darating sa kanila ang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam na panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi na mga katatanan sa anumang paraan. Nakikita nyo? Naunawaan nyo yun? Yung panganganak. Ha? Naglilibor yan. Pag malapit na mga anak yan, maglilibor. Hindi na yan mapagkatulog. Nangangalumata na yan. Tama ba ako? Mali. Ha? Nangangalumata na yan. Hindi na yan mapagkatulog. Tapos susunod, maglilibor na yan. Maninigas na yung bata sa tiyan. Pumuporma na yung bata sa tiyan. See? Pagkatapos niyan, bigla na. Sa sakit. Hindi yan tuloy-tuloy. Titigil. Papahinga ka na naman. See? Tapos sasakit na naman. Hanggang sa dumating sa oras na panay-panay na. Nakukuha niyo ibig ko sabihin? Panay-panay na. Sunod-sunod na ang hilab ng bata. See? Ito na po. Yung panahon. Susun na yung bahagi ng paghilab. Palatanda na darating na ang ating Panginoon sa Kristo. Nakukuha po nga ninyo? Ito po. Natural yung mga nagaganap na yan. Ang sabi ng Biblia, alam na ninyo. Kayo nakakaalam yan. Mga anak ng Diyos. Sa kanila hindi. Nagkakagulo silang lahat yan. Pero ikaw alam mo, ihanda mo ang sarili mo. Dahil darating na ang Panginoon. Titus 2:13.
na hinihintay yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos tagapagligtas na si Jesucristo. See? Ngayon, nakikita natin yan. Nag-aalala kami. Sabi, dadaan dito yung pino. Nag-aalala kami. Paglabas nyo dyan, doon sa pinaka-gate natin, tumingala kayo. Kita nyo dyan, yero, wala na yan. Biyak-biyak na yan. Pag ginanya mo daliri mo, butas na yan. Lahat ng bahay namin, mahina na yan, bulok na yan. Pero payapa ako. Panginoon, sa iyo yan eh. See? Kung gusto mong buwagin, sa iyo yan, Panginoon. Alam ko, maghahanda ka rin. Kung paano ko itayo. Tayo ko lang dyan na kubo-kubo, okay lang. Kalooban mo. May kapayapaan ka. Pagkat hindi maiiwasan, kasi bahagi yan ng programa ng Diyos. Ang isip natin, yung kalooban natin, nakatuon lagi sa ating pag-asa ng pagdating ng Panginoon. Mga minamahal, bahagi yan. No? Yung lahat ng ating nararanasan, nakikita, lahat ng yan, bahagi ng preparasyon ng pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. See? Revelation chapter 22, verse 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, ako'y madaling pumaparito. Siya nawa, pumarito ka, Panginoong Hesus. Andiyan na yan, Panginoon. Sa last verse ng Revelation, yung sumasaksi na yan para isulat ni Juan ang lahat ng mga bagay sa pahayag, sa Revelation, yung mga hula, no? Sumasaksi maliban ng ating Panginoon Kristo, lahat ng yan, pinakikita na niya. Ngayon nga, darating na ako. Kaya sinabi ni Juan, oo nga, Panginoon, nawa, dumating ka na. See? Sinara ang Biblia sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating Panginoon Kristo. Ito na po yung pinakahuli. Na po? Huling panahon po natin. Na po? Kaya makita po natin yan, wala nang pahinga. See? Lindol, landslide, baha, tsunami. Na po? Hindi natin nakikita dito. Wala tsunami dito, pero tumingin ka sa ibang bansa. Makikita mo itsura nila. Thailand. Eh? Tataka doon yung may-ari ng elepante. Ilang elepante niya nakatali. No? Ba't nagwawala? Trumpeta ng trumpeta. Alam pala ng hayop na mayroong magaganap. See? Nagwawala, nakakadina. Pinatin niya yung kanyang kadina. Nagtatakbo sa bundok. Hinabol niya. Yung pala, andyan na. Grabe na. Libo-libo, daan-libo ang namatay dyan. Thailand. Panahon na tsunami. See? Sa atin, wala. Hindi natin alam yan. Japan, yan, malimit, dalawin ng tsunami. Wala. Russia, lindol sa Russia. Ito sa atin, Cebu. See? Makikita mo yung mga lindol natin dito. Sabi nila, maasahan tayo, the big one. Ay, tiyak yan. Tiyak yan. Walang ibang the big one, ang ating Panginoon Kristo. Pag dumating yan, maraming magaganap sa mga maiiwan. The big one. Apo? Yan mga minamahal. Yan po yung mensahe ng Diyos. Isang mahalaga na makita po natin na po, huwag niyong iwawala ang kagalakan, huwag niyong iwawala ang pag-asa, huwag niyong iwawala ang kapayapaan. Na po? Lagi nating isama sa ating mga buhay. Dahil may Diyos tayo na makapangyarihan. Nakanlungan natin sa ating mga buhay. Huwag lang. Iskierda ka sa Diyos. Huwag. Okay? Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita.
Tayo po'y manalangin. Amang banal, marami pong salamat. Sa mga bagay, Diyos, na aming nararanasan. Mga bagay, Panginoon, na naging bahagi ng aming mga buhay at kahapon. Na kung babalikan namin ngayon, O Diyos, nakita namin, Panginoon, ang pagkilos na yung mapagpalang kamay na naging pagpapala. Maraming salamat sa buhay ng bawat isa. Ihanda mo kami, Panginoon, sa anumang mga kapangyarihan o anumang mga bagay na magaganap pa sa sanglibutan. Nang lahat ng ito, Panginoon, bahagi, O Diyos, ng preparasyon kung paano namin salubungin ng malulhati ang aming tagapagligtas. Salamat sa lahat ng kaparanan, Diyos, na makita po namin. Lagi kang nandyan. Tumatangkilik sa amin. Nagbibigay kalakasan, kapayapaan sa bagay, Diyos, ng aming mga buhay. Purihin ka. Sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen.